Shalom sa inyong lahat. Itinuturo nito ang matuwid na paraan ng pamumuhay, katwiran, katarungan, at katapatan. Mabibigyan ito ng talino ang mga walang karanasan at matuturoang magpasya ng Kawikaan 1:3 at 4. Welcome po sa Good and Faithful channel dito sa YouTube. Dalangin kong maging pagpapala ito sa iyo tuwing ikaw ay magbubukas at manuno. Ang pangunahing mapapanood mo ay ang pagtatalakay ng lingguhang Sabbath School lesson. Darating ang araw na madaragdagan ito ng mga serye ng pag-aaral sa iyo pang paksa tungkol sa pagiging katiwala ng Diyos. Paano dapat taratuhin ang mga Kristiyanong alipin ng kanilang mga Kristiyanong amo sa kapanahunan ni Pablo? Ang liham ni Apostol Pablo sa mga taga-Efeso. Bago tayo pumalaot, ay manalangin muna tayo. Panginoong Diyos, Ama namin, sa ngalan ng inyong anak, magtiwala kami ng buong puso sa Panginoon at hindi manalig sa aming sariling karunungan. Aalalahanin ang Panginoon sa lahat ng ginagawa at ituturo niya ang tamang landas. Amen. Nasa pang-11 leksyon na tayo at ang pamagat ay pagsasakabuhay ng sukdulang katapatan kay Kristo. Ang ating susing talata, Efeso 6:9, at ang Panginoon, gayon din ang inyong gawin sa kanila. Iwasan ang pananakot, yamang nalaman ninyo na kayo ay may iisang Panginoon sa langit at siya'y walang itinatanging tao. Panimulang salita, ayon sa ating panahon at kultura, ang ating mahalagang hamon ay basahin ng Efeso 6:1-9 sa konteksto ng lubos na kwento ng kaligtasan gaya ng pagkahayag sa buong Biblia. Ano ang maaari nating matutunan samantalang ating tinitingnan ang paggamit ni Pablo sa mga pinahahalagahan ng Ebanghelyo sa may depektong istruktura ng lipunan sa kanyang kapanahunan? Muli ay 3 paghahati ng leksyon. Una, payo sa mga anak. Ikalawa, payo sa mga magulang. At ikatlo, tungkol sa mga alipin at amo ng mga alipin. Sa una ay ang payong sundin ang inyong mga magulang. Ang ikalawa naman, huwag itulak sa galit ang inyong mga anak. Sa ikatlo ay may 3 isipan. Ang una, pang-alipin sa panahon ni Pablo. Ikalawa, mga alipin ni Kristo. Ikatlo, mga amo na mga alipin. Ang unang pagkakahati, payo sa mga anak. Efeso 6:1-3, mga anak, sundin ninyo ang inyong mga magulang sa Panginoon, sapagkat ito'y matuwid. Igalang mo ang iyong ama at ina. Ito ang unang utos na may pangako, upang maging mabuti ang iyong kalagayan at ikaw ay mabuhay ng matagal sa ibabaw ng lupa. Sino ang itinuturing na mga anak? Ihatin yung unang payo, sumunod sa inyong mga magulang. Sino yung mga anak? Upang lubos na mapahalaga ng payo ni Pablo sa mga bata, ay dapat nating isiping ito'y binabasa sa mga sambahayan sa mga bahay ng lungsod ng Efeso. Ang salitang mga anak, andiyan ang salita sa Grego,
ay maaaring tumukoy sa isang malawak na hanay ng mga edad dahil ang mga anak ay natiling nasa ilalim ng autoridad ng ama hanggang ang ama ay umabot sa 60 taong gulang. Ito ay sa Gregong tradisyon o hanggang ang kanyang kamatayan sa Roma naman, sa Romanong tradisyon naman. Ang mga anak na ito gayunman ay sapat na bata pa upang mapasailalim sa pagsasanay ng magulang. Peso 6:4. Ngunit sapat na may edad na mismo upang maging mga alagad sa kanilang sariling karapatan. Hindi lubusan ang utos na sumunod. Kapag ang mga utos ng mga magulang ay sumasalungat sa kahilingan ni Kristo, kung gayon, masakit man ito, sila, ang mga anak, ay kinakailangang sundin ang Diyos at ipagkatiwala ang mga kahihinatnan sa Kanya. Maaaring ang mga kahihinatnan ay pisikal o at verbal na pananakit, lalayasin, tatakwil, natanggalan ng mana, kahit pa papatayin. Ngunit malinaw ang sinasabi rito. Anuman ang ibubunga ay susunod sa Diyos at Diyos lamang at ipagkatiwala ang kahiratnan sa Kanya. Siya ang bahala sa mga susunod sa Kanya. Igalang ang inyong mga magulang. Ang masidhing pagpapayo sa mga anak sa pamagitan ng pagsipi sa panglimang utos ay sumasaksi sa mataas na pagpapahalaga na inalagay sa 10 utos bilang panggagalingan ng gabay para sa mga mananampalatayang Kristiyano. Kaya hindi maaaring sasabihin na ang 10 utos ay pangis na. Hindi pwede yun. Sumasaksi ang panglimang utos na ang pagpaparangal sa mga magulang ay bahagi ng disenyo ng Diyos para sa tao, para ang tao ay umunlad. Ang paggalang para sa mga magulang, hindi man sila perpekto, ay tutulong na payamanin ang kalusugan at kagalingan. Ikalawang pagkakahati. Ang payo sa mga magulang. Efeso 6:4. Kayong mga ama, huwag ninyong itulak sa galit ang inyong mga anak. Sa halip ay palakihin ninyo sila sa disiplina at pangangaral ng Panginoon. Bagamat ang ama ang pinatutungo ko lang dito, siyempre kasama rin ang ina. Sapagkat malinaw sa kautusan na mga magulang. Ang ama lang ang tinutukoy dito sapagkat siya ang ulo ng tahanan, siya ang ama ng tahanan, kaya siya ang kumakatawan sa magulang. Huwag itulat sa galit ang inyong mga anak. Dalawang magkaibang payo. Ang una ay ito. Siya na minamahal ang kanyang anak ay madalas siyang papaluin. Palayawin ang isang bata at ikaw ay magpagdadalamhatiin niya. Disiplinahin ang inyong anak at pabigatin ang kanyang pamato upang ikaw ay hindi mainsulto ng kanyang kawalang hiyaan. Ay galing yan sa Sirach 30, talatang 1, 9 at 13. Ang Sirach ay isang dokumentong Hudyo na meron sa panahon ni Pablo. So nagsasabi dito ang isang uri ng payo sa mga magulang. Sa panahon ni Pablo, ang mga ama ay may lubos na kapangyarihang legal sa kanilang mga anak.
na itinuturing na kanilang pag-aari. Iba ang sinasabi ng Biblia, no? Ang mga anak ay pamana, heritage sa mga magulang. Ang mga ama ay may karapatang maggawad ng marahas na parusa kahit pakamatayan sa kanilang mga anak. Sa katunayan, sa ilang kaparaanan, ang kapangyarihan ng isang ama sa kanyang mga anak ay humihigit pa sa otoridad ng isang amo sa kanyang mga alipin. Tandaan natin, ito ay mga karapatang ibinigay sa mga magulang sa lipunan na kung saan nabubuhay ang mga Kristiyano. Ang ama at ina ay pag-uutos ang pagsunod. Hindi sa isang unos ng mga salita, kundi isang mabait at may biging paraan. Ito yung kaibang advice. Nakita natin yung kanina, ito naman ay ibang payo. Ang pagsunod ang kauna-unahang leksyon na dapat matutunan ng mga bata. Yan ay nakikita natin sa mga patotoo at sa mga modernong pagpapalaki ng mga bata ngayon, kinikilala na ang kauna-unahang dapat patutunan ng mga bata mula sa pagiging baby ay ang sumunod. Maging kaaya-aya sa tahanan. Pigilan ang bawat salita na pupukaw sa walang kabanalang init ng ulo. Ito ang kailangang maaga ring maunawaan ng mga bata. Yung pagpigil sa galit. Sa paglalakad ko sa pampubliko ay nakikita ko yan na mga batang walang kontrol sa galit. Minsan ay nakasakay ako sa LRT, yung katapat ko ay isang nanay na kalong-kalong ang kanyang anak na lalaki, bata, siguro mga 3 taong gulang yun. Merong gustong gawin yung bata, pinipigilan ng nanay. Aba, ang ginawa ng bata, sinampal ang nanay niya. Pambihira. Nangiti lang yung nanay . Imbis na magalit, nangiti lang. Walang pahintulot ang ibinibigay sa salita ng Diyos para sa kalupitan ng mga magulang o pang-aapi o pagsuway ng anak sa magulang. Karaniwan na sinasabi ng mga magulang musmus pa yan. Hindi pa yan nakakaintindi. Hindi po. Ang bagong mga sinasabi ngayon ay ang baby ay nakakaunawa na kaagad. Ang kautusan ng Diyos sa buhay ng tahanan at sa pamamahala ng mga bansa ay dumadaloy mula sa isang pusong may walang katapusang pag-ibig. Pareho ang basihan ng pamamahala sa loob ng tahanan at ang pamamahala ng gobyerno ng isang bansa. Ano yan? May pag-ibig ang pamamahala. Ikatlong pagkakahati tungkol sa mga alipin at amo ng mga alipin. At ang unang kaisipan, 3 kaisipan din ito, pang-aalipin sa panahon ni Pablo. Ang bawat isa ay hayaang manatili sa kalagayan ng siya ay tawagin. Kung saan ka raw tinawag, manatili ka doon. Isa ka bang alipin na ikaw ay tawagin? Wala kang dapat alalahanin sapagkat tinawag na maging kaisa ng Panginoon nang siya'y alipin ay malaya sa Panginoon. He who
is called in the Lord while a slave is the Lord's freedman. Kung ikaw ay alipin, tinawag ka ng Panginoon, ay ikaw ay malaya na sa Panginoon. Bagamat sa realidad, ikaw ay alipin. Pero sa Panginoon, ikaw ay malaya. Yan ang sinasabi rito. At ang tinawag naman ng siya'y malaya ay alipin ni Kristo. Sino yung malaya ngayon na tinawag? Siyempre, yung mga Kristiyanong hindi alipin. Ganyan. At dito sa kontestong ito ay yung mga amo ng malipin. Sila'y malaya. Pero nang tawagin sila ng Diyos, sila bagamat malaya ay alipin ni Kristo. Mahal ang pagkabili sa inyo kaya huwag kayong maging mga alipin ng mga tao. Sa realidad, alipin ng mga tao. Pero sa katotohanan, sapagkat binili na ng Diyos ay alipin na ng Diyos. Yan ang ibig sabihin nito sa Korinto at ipapaliwanag din ito sa Efeso. Tingnan natin ang pangalipin sa mundo ng Greco-Romano. Ito ang mundo na ginagalawan ni Pablo at ng mga Kristiyano ng kanyang kapanahunan. Hindi nakapokus sa isang etnikong grupo. Ito ang pangalipin ng Greco-Romano. Hindi gaya ng mga pangalipin ng mga Amerikano na ginawa sa mga Aprikano. Katutok sila, mga Aprikano, mga kanilang hinabdak mula sa Africa, din sa Amerika, pinagbili rin sa mga plantation nila. Yan ang naging slavery sa Amerika noong panahon yon. Ang mga sambahayang alipin sa lungsod ay nag-aalok ng mga oportunidad para sa edukasyon at maaaring magtrabaho bilang arkitekto, doktor at pilosopo. Nakita natin na maluwag sa mga lungsod. Karaniwan na dyan ay ang mga slaves, ang mga alipin, ay merong konting karapatan. So, binibigyan sila, pinag-aaral, ganyan. At maaring bagamat alipin ay nakakapagtrabaho ng ibang trabaho. Yan ang sinasabi nito. Nangyayari kung minsan ang kalayaan para sa mga sambahayang alipin pagkatapos ng isang limitadong panahon ng paglilingkod. Yan, isa pa ay nakakalaya sila ng pagkatapos nilang panahon. Pero sinasabi rito na bagaman karamihan ng malipin ay hindi nakakalaya. Ganon talaga ang katayuan noon. Maski na sa panahon sa American slavery ay hindi ka makakalaya, binili ka eh. Ganyan. Hanggat na nakarating yung emancipation nila na ang gobyerno mismo ang nagdikta. Pagka tumakas ang alipin, hinahunting yan at pinapatay. Ganon din sa panahon ito ni Pablo. At makikita natin yan sa halimbawa ni Onesimus, ng alipin, ni Philemon. Sa isang pagtatangkang kilalanin ang gayong pagkakaiba, yung mahigpit na trato sa alipin at yung maluwag na trato sa alipin. Mayroong pagkakaiba. Kaya dahilan dyan, isang bilang ng hindi pa natatagalang bersyon, mga later version ng Biblia, ay isinasalin ang Gregong doulos na alipin sa Efeso 6:5-8 na lingkod na walang bayad, bond servant. Ayaw tawaging alipin. Yan, lingkod na walang bayad. Nagtatrabaho siya pero walang bayad, bond servant. By the way, tingnan ko lahat ang available na Tagalog version ay hindi tinatranslate itong bond servant na lingkod na walang bayad. Hindi. Alipin ang translation nila. Hinanap ko na lang ang nearest possible translation ng bond servant sa Tagalog sa internet.
mahirap din. Walang direktang bond servant. Ang pinakamalapit na nakita ko ay lingkod. Pero pinapaliwanag nila na ang mga servant na ito ay walang bayad. Kaya lingkod na walang bayad. Alipin ang gamit sa salin ng lahat ng Tagalog version ng Biblia. Gayunpaman, ang pang-aalipin, slavery, sa anumang panahon, sa anumang kultura, sa anumang katayuan, ay isang hindi mapapatawad na masama at huhukuman at paparusahan ng Diyos ang amo ng maaliping iyon sa kanyang walang katapusang katarungan at para doon ay makapagpapasalamat tayo. Makikita natin ang kalunos-lunos na katayo ng mga alipin ng panahong iyon mula sa hinagpis na isang dating alipin, si Publius Cyrus, na kalagim-lagim ang kanyang sinabi niya. Ang sabi niya, kaibig-ibig ang mamatay sa halip na pahiyain bilang isang alipin. Sabi niya, mabuti pang mamatay kaysa ang mapahiya bilang alipin. Iyan ang kanyang karasan sapagkat siya naging alipin. Dahil talamak ang realidad nito, ang pagkasali ng dulos bilang alipin ay mas gusto lalo dahil ang alipin ay namumuhay sa ilalim ng pagbabanta ng kanilang mga. Kaya ang preference ay slave kaysa bond servant. Nakakagulat na marinig si Pablo na pinatutungkulan ng mga Kristiyanong amo ng mga alipin at isipin ng mga Kristiyanong alipin at mga kanilang mga Kristiyanong amo ay magkasamang nakaupo sa mga tahanang sambahan sa Efeso. Ibig lang sabihin nito ay ang realidad ng panahon ni Pablo ay may mga Kristiyanong kaanib na iglesia na mayroon silang mga Kristiyanong alipin sa kanilang tahanan. Yan. Kaya nga, sabi rito, ang pang-aalipin ay isang laging naroroong kasamaan sa daigdig ni Pablo. Kaya, kinakailangan niyang patungkulan yan kaysa sumusulat tungkol dito. Hindi niya pwedeng palagpasin yan. Kaya nga, pinangtungkulan niya ito. Hindi bilang isang reformador ng lipunan. Ang mga reformador ng lipunan ay gaya ni Martin Luther King at ilan pang mga lumaban sa pag-aabuso sa Amerika. Walang social justice at sapagkat siya negro, nagpasimula siya diyan. Kinakailangan ma-reform ang society at mahabang panahon ng ginugol niya, ikinamatay nga niya yun, Martin Luther King. Ngunit dumating din ang panahon na nagkaroon ng reformasyon tungkol sa treatment ng mga negro. Bagamat ang stigma ay meron at meron pa rin hanggang ngayon. Kaya ang approach ni Pablo ay hindi sa lipunan. Hindi siya lumabas sa lipunan at nag-rally o kaya nagsalita laban sa pagkaalipin. Kanya hindi. Kundi bilang isang pastor na nagpapayo sa mga mananampalataya kung paano pakitunguhan ang kasalukuyang mga realidad at upang gumawa ng isang bagong pangitain na nakasentro sa pagbabagong anyo ng individual na manampalataya na maya-maya ay magkakaroon ng mas malawak na implikasyon para sa lipunan na sa pangkalahatan. So, uumpisahan niya ang reformasyon sa iglesia, sa mga kapatiran. Ganon. At hopefully, pag magtatagumpay yan, ay makaka-influensya yan sa pangkalatang lipunan. Ang kanyang pananaw ay hindi para sa pagkapalaya ng mga alipin sa imperyo ng Roma. Yun.
tulad ng ginawa ni Martin Luther King, eh makakalaban niya ang gobyerno at mga mayayamang hintil. Mahirap yon. Sa halip, ang kanyang tanaw ay tungkol sa isang bagay na maliban sa legal na pagpapalaya. Ibig sabihin, isang bagong nilalang na nakabase sa pagsasama-sama ng mga magkakapatid na nakabase sa pagkakaampon bilang mga anak ng Diyos. Ang kanyang thesis ay pareho kayong anak ng Diyos, yung alipin at yung amo. Pareho kayong magkapatid kayo. Para kay Pablo, ang panlipunang revolusyon ay mangyayari sa iglesia, sa katawan ni Kristo, sa lokal na antas at sa kakristyanong tahanang sambayan. Dito kasi merong impluwensya ang salita ng Diyos. Sa lipunan, wala. Ganyan. Kaya sumusulat siya. Ang pakay niya ay pag nabago, pagka ang mga amo ng mga alipin ay hindi gagaya sa mga pagtatrato sa lipunan, sa kanilang maalipin, ay malaking pagbabago yan. Yan ang pakay ng pagsulat niya. Kaya tinatalakay natin ito. Pangalawang kaisipan, mga alipin ni Kristo. Ito ay pinatutungkulan naman niya yung mga alipin mismo. Kayong mga alipin, sundin ninyo ang inyong mga Panginoon dito sa lupa nang may buong paggalang na taglay ang katapatan ng inyong puso na gaya ng kay Kristo. Sundin ninyo sila hindi lamang kapag nakatingin sila sa inyo bilang pakitang tao lang, kundi bilang mga alipin ni Kristo. Maglingkod kayo sapagkat si Kristo ang inyong pinaglilingkuran. Yan ang sinasabi niya. Buong puso ninyong gawin ang kalooban ng Diyos. Maglingkod kayo ng may mabuting hangarin na parang sa Panginoon kayo naglilingkod, hindi sa mga tao. Kasi sinasabi niya rito ay kayo ay sa katunayan, realidad, real talk, sabi nga, ay mga alipin. Ganon. Pero alipin kayo ng tao. Pero sa katotohanan, kayo ay alipin ng Diyos. Yan ang katotohanan. Kaya, pag naglilingkod kayo sa tao, in realidad, ay ang katunayan niyan, ang katotohanan niyan ay naglilingkod kayo sa Diyos. Yan ang sinasabi niya. Sapagkat alam ninyong gagantimpalaan ng Panginoon ang sino mang gumagawa ng mabuti, alipin man siya o malaya. Yan. Bagamat kayo ay mga alipin. Ngayon, yung sinasabi niya, ngunit pagbutihan ninyo ang pagtatrabaho. Sumunod kayo sa mga amo sa lupa sapagkat ang tunay na pinaglilingkuran ninyo ay ang Diyos at gagantimpalaan kayo. Yan ang kanyang sinasabi. Yan. At ang katunayan ng kanyang sinasabing yan ay yung karanasan ni Onesimus. Si Onesimus ay lumayas sa kanyang among Kristiyano si Philemon. Lumayas siya. At hindi siya makabalik sa pag-alam niya ang pagka bumalik siya ay mabigat ang parusa kahit pa kamatayan. Pero nasumpungan niya si Pablo. At naging alagad siya ni Pablo at napakabuting lingkod kay Pablo. Kaya yun ang sabi niya. Dati walang kwenta si Onesimus sa iyo, pero maging matulungin siya sa akin at sa iyo din. Kaya pauuwiin ko siya sa iyo. Sabi niya. Ngunit tratuhin mo siya ng maayos. Yun. Itong pinapayo niya ngayon tungkol sa pagtatrato sa mga alipin. Yun ang sinabi niya kay Philemon. Kaya nga may letter siya sa kay Philemon eh. Maiksing sulat.
At sumunod si Philip. Tinanggap niya muli si Onesimus at itinuri niyang kapatid kay Kristo. Ang mga alipin ay hinihilingang gumawa ng isang malaking paghalili. Ito ang payo niya. Ang mga aliping Kristiyano ay susundin ang kanilang mga amo. Nagbibigay ng taos-puso at mahusay na paglilingkod. Yan ang unang utos niya. Bakit ganyan? Na magpanglingkuran nyo ng maayos. Hindi nila ilalagay ang kanilang amo ng mga alipin sa lugar ni Kristo. Hindi kayo naglilingkod sa kanila ng maayos sapagkat kinukuha nila ang lugar ni Kristo. Hindi gayon, sabi niya. Ang sabi niya, ibinibigay sa kanya ang katapatang loob na para lamang kay Kristo. Sumusunod kayo sa mga amo ninyo, hindi sapagkat sila ang nasa lugar ni Kristo. Sapagkat ang kinakailangan niyong gawin ay wag ibibigay sa mga amo ang katapatang loob, allegiance, na para lang kay Kristo. Yan. Yun ang sabihin ng do not place the slave master in the place of Christ. Pagkat ang allegiance ay kay Kristo lamang. Pero sapagkat ang allegiance nyo ay kay Kristo, dapat paglingkuran nyo ng mabuti ang inyong mga master. Yan ang kanyang logic. Sa pagtatalaga at katapatang loob na nag-uudyok sa kanilang taos-puso at mahusay na paglingkod, kanilang ihahalili si Kristo ang Panginoon para sa amo ng alipin. Paano yun? Paglilingkuran nila ang kanilang amo na ang isip nila ay pinaglilingkuran nila ang Diyos, ang Kristo, ang Panginoong Hesus. Yun ang sabihin niya, ang ibig sabihin niya. Substitution. Sa kanilang isip, isinasubstitute nila, inihahalili nila ang Panginoong Kristo sapagkat slave sila ni Kristo talaga. Ganyan. So, yung pagiging alipin nila kay Kristo, ang pagsunod na gagawin nila kay Kristo, ay gagawin nila sa kanilang mga amo. Yan ang sinasabi ni Pablo. Substitution. Pag pinaglilingkuran mo yung amo mo, ang iniisip mong pinaglilingkuran ay ang Panginoon. Sa pagpapasigla nitong kinakailangang paghalili, nagbigay si Pablo ng isang nagbagong anyo at Kristiyanong pagkaunawa ng relasyon ng amo at alipin. Iyon ang kanyang ginawa. Yung attitude ng mga alipin sa kanilang amo. Na dapat paglingkuran nila ito ng mabuti, ng pinakamabuti nila, taos-puso, sapagkat ang tingin nila ay pinaglilingkuran nila ay si Kristo. Relasyong alipin at amo. Pansinin ang ilang paraan na iniriin sa kanila itong paghalili na ito. Anong makikita sa mga talata na sinasabi itong pinag-usapan natin na paghalili? Una, ang kanilang amo ng mga alipin ay pinaliit bilang makalupang amo. Yan, ang tawag. Makalumang amo sila. Kaya mababa ang uri. Nakaturo sa tunay na makalangit na Panginoon. Efesos 6:5. Sila'y maglilingkod na may takot at panginginig, na may isang taos-puso gaya ng inyong gagawin kay Kristo. Kung paano niyo paglilingkuran si Kristo, ganun din paglingkuran ninyo ang inyong Panginoon. Yan sasabi. Ang mga Kristiyanong alipin ay magbibigay ng tunay na paglilingkod bilang alipin.
hindi ng kanilang mga amo, kundi bilang alipin ni Kristo, talatang 6. Susunod, sa pagganap ng kanilang paglilingkod, kanilang gagawin ang kalooban ng Diyos mula sa puso, nagbibigay ng isang taos na pusong paglilingkod na nakatuon sa Diyos, talatang 6. Nag-aanyaya ang buong positibong nag-uudyukang paglilingkod, ibinigay gaya ng Panginoon at hindi sa tao. Ang prinsipyo ay ang ginagawa sa tao na paglilingkod ay ginagawa sa Diyos. Ang mananampalatayang alipin, gayunman, ay may isang Panginoon na masikaso. Napapansin na anumang mabuting nagawa ng bawat isa, talatang 8, ay nagbibigay ng isang tiyak na gantimpala. Yung tapat na paglilingkod nila sa amo nila sa lupa na ginagawa nila na parang sa amo sa Diyos ay hindi maililingid sa langit at tiyak itong gagantimpalaan. At ikatlong kaisipan, mga amo na mga alipin. Ito naman yung mga pinatutungkulan niya, yung mga amo. Mga amo, ibigay ninyo ang sa inyong malipin kung ano ang makatarungan at kung ano ang narapat. Yayaman, nalalaman ninyo na kayo rin ay may isang Panginoon sa langit. Kaya nga itong mga amo na ito ay mga slaves ng langit kasi meron silang master in heaven. Ang nasa ilustrasyon ay si Filemon at ang kanyang alipin na si Onesimo. Ang nagbalik loob na ito, umuwi na siya, tinanggap siya ni Filemon dahilan sa liham ni Pablo sa kanya. Alright, ano ang sinasabi sa mga amo? Gayon din ang inyong gawin sa kanila. Ang maging alipin o malaya, Efeso 6:8, ang salitang malaya ay tumutukoy sa amo ng mga alipin. Nagpapahintulot kay Pablo na lumipat sa kanyang payo sa kanila, samantalang iniisip ang mga alipin at amo ng mga alipin ay tumatayong pantay sa harapan ni Kristo sa paghukom. Pagdating sa kaligtasan at sa paghukom, walang, sabi ni Pablo, walang alipin, walang amo. Ganyan, pantay. Lahat ng tao ay pantay sa pagharap sa hukuman, sa appreciation ng kaligtasan. Ang mga amo ay dapat na tumugon sa kanilang mga alipin na may magawa ng mabuting kalooban na pinamamahalaan sa pamagitan ng kanilang katapatang loob kay Kristo. Katumbas sa kahihingi pa lamang ni Pablo sa mga alipin. Yung paghihingi ni Pablo sa mga alipin na maglingkod kayo ng maayos ay dapat tatapatan ng mga amo ng mabuting pakikitungo, yung mga marapat na pakikitungo sa kanila. Sinasabihan sila na tigilan ang pananakot sa kanilang mga alipin. Isang karaniwang practice ng isang panahon kung saan ang mga amo ay nagpapataw ng isang malawak na iba't ibang uri ng pagpaparusa. Ano yung mga iba't ibang uri ng pagpaparusa? Pamamalo, abusong sexual, pinagbibili, at dahilan dyan, may hiwalay sa mga mahal sa buhay, matinding pagtatrabaho, mahaba ang oras, walang pahinga halos, gutom, halos hindi pa kanin, nakaposas o kadena, at sinasabi rito ay branding, hirohan gaya ng mga baka o kalabaw kasi property. At ang mabigat ay kahit pa kamatayan. Para sa mga ito, sila'y huhukuman ng Diyos. Dalawang pagudyo. Una, sila at ang kanilang ipinalalagay na mga alipin ay kapwa-alipin ng nag-iisang Panginoon. Nalalamang sila at kayo ay may isang Panginoon sa langit, sabi ng talata. Ikalawa,
Ang makalangit na Panginoon ay huhukuman ang lahat na walang kinikilingan. Dahil ang kanilang sariling Panginoon ay tinatarato ang mga tinuturing na mga alipin sa isang pantay na katayuan kasama ng iba, ganun din dapat sila. Nakikita natin ito sa liham ni Pablo kay Filemon. Filemon 15 at 16. Marahil dati rito'y napalayo siya, si Onesimus yun, sa iyo bilang sa ilang panahon upang pasaiyo siya ng mahabang panahon. Siya ay mapapasaiyo hindi bilang alipin, kundi higit pa sa alipin, isang kapatid na minamahal. Iyon ang pagbabago. Bagamat ang realidad ay alipin pa rin. Alipin. Paglilingkuran pa rin yung Onesimo si Filemon. Pero ang ituturing na ni Filemon sa kanya ay bilang kapatid sa pananampalataya. Sabi ni isang kapatid na minamahal, hindi ba sa isang kapatid isang kapatid na minamahal. Sabi ni Pablo, mahal na mahal ko siya, gaano pa kaya sa iyo? Higit mo siyang mahalin sa laman at gayon din sa Panginoon. Huling salita. Ang paggalang ni Pablo para sa mga anak bilang kapwa mananampalataya ay nagpapatindi sa ating malasakit para sa mga paraan kung saan ang mga bata ay tratuhin sa isang sanlibutan sa ating sanlibutan ngayon. Ang kanyang salita sa mga ama ay nag-aanyaya sa ating isaalang-alang ang pananagutan ng magulang. Ano ba ang modernong pang-aalipin? Makikita natin yan mamaya. Yung sinasabi dito na slavery in other forms. Meron ba bang slavery ngayon? Meron, yung modernong pang-alipin. Tingnan ko sa internet, ang sabi rito ay sex trafficking o child sex trafficking. Magkasama yan. Pangalakal ng tao na karaniwang nauwi sa pilitang prostitusyon. Ay ikalawa ay forced labor, sa pilitang pagtatrabaho na walang bayad. Ikatlo ay bonded labor or debt bondage, sa pilitang pagtatrabaho dahil sa utang. Kaapat, domestic servitude. Mga kasambahay ay walang layang lumalabas ng bahay, kulang pasweldo, sinasaktan, kulang sa pagkain, sinasaktan physical, verbal. Yan ang modern slavery. Panglima, forced child labor. Ginagawang naglilimos. Dito sa atin yan, Pilipinas. Pinagtatrabaho sa factory, sa mga minahan. Ganun din sa mga katutubo, yung nangyayari yan. Forced labor. Ika-anim, unlawful recruitment. Kapito, use of child soldiers. May mga bansang ganyan. Tinignan ko sa internet, ang mga bansang may pinakamataas na bilang ng mga taong nasa modernong pang-alipin, magugulat kayo. India, China, North Korea, Pakistan, Russia, Indonesia, Nigeria, Turkey, Bangladesh, at ang huli, magugulat kayo, the United States. Sinasabi dito, ginagamit ang payo ni Pablo sa mga alipin at lalo na ang kanyang payo sa amo ng mga alipin ay higit na mapanghamon dahil ang kapaligirang panlipunan ay malayo para sa marami sa atin at dahil tayo'y nalalaman na ang pang-alipin sa anumang forma, yun nabanggit ko kanina, ay isa sa pinakamalaking moral na kasama. Lalo pa dahil ang mga salitang ito ay kinasihan na bahagi ng kasulatan, dapat nating pag-isipan kung paano gagamitin ang mga ito ngayon. Kasama ang mga manampalataya sa Efeso sa unang 100 taon, nasa atin ang pribilehyo
at pananagutan ng paggamit ng ah, pinaka pinahahalagahan ng Ebanghelyo sa ating mga relasyon. Dito nagwawakas ang ating pag-aaral. Ang dalangin ko para sa iyo. Ang dalangin ko ay ang biyaya na dumarating sa pamagitan ng ating Panginoong Hesus. Ang pag-ibig na sa Diyos Ama at ang pakikisama sa atin ng banal na Espiritu ay sumayo. Amen. Sumayin niyo ang Good and Faithful channel dito sa YouTube. At ako'y patuloy na nagpapasalamat sa mga taong tumutulong upang mangyari ito at makarating sa kaalaman ng marami pa. Malaki ang iyong magiging bahagi sa ministeryong ito kung ikaw ay magsusubscribe kung hindi pa. At kung naging pagpapala ito sa iyo, ay mag-share at mag-like. Napag-alaman ko na ang dami ng like ay panukat ng Google kung ang video ay nagugustuhan ng mga nanonood. I-click na rin ang notification bell upang kaagad na malaman mo kapag may bagong video. Ang PowerPoint presentation ay may download mo rin mula sa aking website, clarovicenteatbibli.com. Naroon din ang marami pang leksyon ng nakaraang 10 taon. Maraming salamat. Magkita tayo sa susunod na linggo.